Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali muna kitang babatiin. Kung nandito ka ngayon at handa kang samahan ako sa isang kwentong puno ng sakit, pangarap at paghihiganti, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras ka nanonood. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo, iisa ang tibok ng damdamin natin sa tuwing may isang kwentong tumatama sa puso. Sa isang tahimik ngunit mainit na bayan ng San Jacinto, kung saan halos lahat ng tao ay magkakakilala at mabilis kumalat ang tsismis kaysa ulan sa tag-araw, doon lumaki si Inigo Talavera. Maagang nawala ang ama ni Inigo sa isang aksidente sa pabrika noong 7 taong gulang pa lamang siya. Mula noon, ang kanyang inang si Belen ang tumayong haligi ng kanilang maliit na pamilya. Araw-araw itong naglalaba sa mayamang bahagi ng bayan, naglilinis ng mga bakuran at paminsan-minsay tumatanggap ng plancha sa gabi para lamang mapagkasya ang perang pambili ng bigas, sardinas at gamot kapag may sakit ang nakababata niyang kapatid na si Isabel. Ang kanilang bahay ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at lumang yero. Kapag malakas ang ulan, may 3 silang palanggana sa sahig para saluhin ang tumutulong tubig. Kapag tag-init naman, tila nagiging pugo ng loob ng bahay. Pero sa kabila niyon, may kakaibang init sa tahanan ng mga Talavera. Hindi init ng panahon, kundi init ng pagmamahalan. "Inigo, anak, kain ka na muna bago ka umalis." Tawag ni Belen isang umaga habang inilalapag sa mesa ang isang platitong may tuyo at bahagyang sinangag. Ngumiti si Inigo habang nag-aayos ng lumang toolbox. "Ma, kayo na po ni Isabel ang kumain yan. May aayusin pa po akong water pump kay Mang Rodel. Baka sakaling mabigyan ako ng 50." "50 na naman," sabat ni Isabel habang tinutupi ang kanyang notebook. "Kuya, hindi ka ba napapagod? Ikaw na nga ang nag-aaral, ikaw pa ang kumakayod." Tinaasan siya ni Inigo ng kilay at ngumisi. "At ikaw, hindi ka ba napapagod kakadaldal? Mag-aral ka ng mabuti para balang araw hindi ka na mag-aalala sa matrikula." Napailing si Belen mulit may ngiti sa labi. Sa tuwing pinagmamasdan niya ang kanyang anak, laging may sabay na saya at hapdi sa dibdib niya. Masaya siya dahil mabuti at matatag si Inigo, ngunit nasasaktan siya dahil alam niyang masyadong maaga nitong pasan ang responsibilidad na hindi namang dapat para sa edad nito. Sa baryo, kilala si Inigo bilang batang marunong sa makina. Kahit hindi pa siya nakakapagtapos, marunong siyang magkumpuni ng bentilador, radyo, sirang gripo at maging lumang generator. Marami sa mga tao roon ang humahanga sa kanyang tiyaga, ngunit may ilan ding tumitingin sa kanya bilang simpleng anak lang ng labandera. Mabait, oo, pero hanggang doon lang. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Berto, isang masayahing binatang namamasada ng tricycle, ang dalas niyang kasama sa mga lakad. "Oy, henyo!" sigaw ni Berto habang inilalapit ang tricycle sa kanya. "May tawag ka raw kay Aling Sion. Sira na naman daw ang kalan niya. Baka sumabog na ang tindahan niya ng bibingka." Ngumiti si Inigo. "Kung sumabog man, baka dahil sa daldal mo." "Abay, grabe siya. Ako na nga ang tagahatid ng balita, ako pa ang pinang-initan." Sumakay si Inigo sa tricycle ni Berto, dala ang kahon ng tools. Habang bumibiyahe sila sa makipot na kalsada ng bayan, kita ang dalawang mukha ng San Jacinto. Sa isang banda, may mga simpleng kubo, tindahang dikahoy at mga batang nakapaa sa gilid ng daan. Sa kabila naman, naroon ang malalaking bahay na may bakal na gate at maluluwang na hardin, mga tahanan ng pamilyang may kapangyarihan. Pinakamalaki sa lahat ang bahay ng mga Vergara. Ang pamilyang Vergara ang isa sa pinakamayaman sa San Jacinto. Si Don Leovigildo Vergara ang itinuturing na hari ng bayan. May hardware, palaisdaan, mga paupahang commercial spaces at koneksyon sa munisipyo. Kapag nagsalita siya, maraming yumuyuko. Kapag nagalit siya, maraming nanginginig. At sa loob ng marangyang bahay na iyon, nakatila si Serafina. Si Serafina ay kabaligtaran ng malamig na imahe ng kanyang pamilya. Mahinhin, tahimik at may pusong malapit sa kapwa. Bagamat sanay sa magandang buhay, hindi niya nakuha ang kayabangan ng kanyang amang si Don Leovigildo ni ang pagkamatapobre ng kanyang inang si Doña Marcela. Halip, mas gusto niyang tumulong sa chapel, magturo ng pagbasa sa mga batang mahihirap tuwing Sabado at umiwas sa mga pagtitipon puro yabangan at tsismisan. "Serafina,"
Sabi ni Doña Marcela habang inaayos ang hikaw sa harap ng salamin. May dinner tayo mamaya sa bahay ni na Consunji. Nandun si Calix. Mag-ayos ka. Bahagyang napabuntong hininga ang dalaga. Mama, nangako po ako sa mga bata sa chapel. Reading session po ngayon. Tumaas ang kilay ni Doña Marcela. Palagi na lang mga bata, chapel at kung sino-sinong dukha. Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan mong masanay sa mundong kinabibilangan mo. Hindi sumagot si Serapina. Alam niyang walang saysay ang makipagtalo. Sa pamilyang Vergara, ang mga kagustuhan ng ama at ina ang laging nasusunod. Ang kaisa-isang takbuhan niya ay ang kaibigang si Maika, anak ng dating caretaker ng mga Vergara. Hindi man kasing yaman ni Serapina, si Maika ang nag-iisang taong nakakaalam ng tunay nitong saloobin. Hindi ko na kaya ang paulit-ulit na pagpapakilala nila sa akin kay Calix, bulong ni Serapina habang nasa likod sila ng chapel isang hapon. Parang isa akong bagay na ipinapasa sa gustong makinabang. Natawa ng mahina si Maika. Kasi naman, para sa pamilya mo, negosyo rin ang pag-ibig. Ang sama mo. Pero totoo. Habang nag-uusap ang dalawa, may marahang ingay ng makina sa hindi kalayuan. Nilingon ni Serapina ang daan at nakita niya ang isang binatang nakayuko sa may sirang water pump sa gilid ng chapel grounds. Punong-puno ng grasa ang kamay nito at bahagyang basa ng pawis ang noo pero tutok na tutok sa ginagawa. Si Inigo iyon. Siya na naman, sabi ni Maika napapansin ang tingin ng kaibigan. Sino? Huwag ka na magkunwari, ilang beses mo na yung nasulyapan dito. Bahagyang namula si Serapina. Napansin ko lang na masipag siya. Masipag? Ganun ba? Akala ko may iba ka pang napansin. Agad na tumalikod si Serapina para ikubli ang ngiti. Hindi pa halos kilala ang binata, ngunit ilang beses na niyang itong nakitang tumutulong sa mga tao nang walang hinihinging kapalit. May kakaiba ritong tahimik na dangal, isang bagay na bihirang makita sa mga lalaking ipinapakilala sa kanya ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, tuluyang nasira ang sasakyan ng mga Vergara isang linggong hapon habang pauwi sila mula sa isang misa sa karating bayan. Napatigil ang kotse sa gilid ng daan at naiinip na lumabas si Don Leo Vilhildo habang sinisisi ang driver na si Tibo. Wala kang kwenta! Ilang beses ko nang sinabing ipacheck mo ito! Sigaw niya. Sir, pinacheck ko naman ko. Tumahimik ka nga! Nagkataong napadaan noon si Inigo sakay ng lumang bisikleta may dalang piyesa galing hardware. Nang makita ang nangyayari, huminto siya. Sir, baka po pwedeng tignan ko. Maingat niyang sabi. Tinignan siya ni Don Leo Vilhildo mula ulo hanggang paa. Ikaw? Anong alam mo? Bago pa makapagsalita ang binata, bumaba na si Serapina sa kotse. Papa, subukan na po natin. Matagal pa ang daraang mekaniko ito. Nairap si Don Leo Vilhildo ngunit umurong. Lumapit si Inigo, buksan ang hood at ilang minutong tahimik na pinagmasdan ng makina. Maya-maya'y may inayos siya, humugot ng isang maliit na piyesa mula sa bag at sinenyasang paandarin muli ang sasakyan. Umugong ang makina. Napamaang si Tibo. Ayos na, sir! Hindi nakapagsalita agad si Don Leo Vilhildo, ngulit halip na magpasalamat, malamig niyang sinabing, magkano ba? Nagpunas ng kamay si Inigo sa lumang basahan. Wala na po, sir. Maliit na bagay lang po iyon. Tumanggap ka na! Sabat ni Doña Marcela, halatang naaasar na kinailangang magpatulong sa isang tulad niya. Nguit umiling si Inigo. Hindi na po, mas mabuti pong ipacheat nyo agad sa talyer para hindi na maulit. Tahimik na nakatingin si Serapina sa kanya. Sa unang pagkakataon, may isang lalaking humarap sa kanilang pamilya nang hindi palalo, hindi plastik at hindi nagpalamon sa pera. Salamat, mahinang sabi niya. Napatingin si Inigo sa kanya. Saglit lamang ang titig na iyon, ngurit may kung anong lumapat sa hangin sa pagitan nila, isang bagay na hindi pa nila mapapangalanan. Bahagyang ngumiti ang binata. Walang anuman po. Nang makaalis ang sasakyan, hindi nawala ang tanaw ni Serapina sa side mirror hanggat hindi pa niya nakikita ang figura ni Inigo sa daan. Samantala, si Inigo naman ay naiwan sa tabi ng kalsada, hawak ang kanyang bisikleta at pilit pinapakalma ang dibdib. Anong nangyari sa'yo?
Kantiyaw ni Berto kinagabihan nang magkwento sa kanya si Inigo. Mukhang hindi makinang naayos mo pare, mukhang puso mo ang nasira. Napailing si Inigo at natawa. Gago, wala yon. Wala? Aba, ilang taon na kitang kilala, ngayon lang kita narinig na ganyan kabagal magsalita habang nagkukwento tungkol sa babae. Tumahimik si Inigo sandali. Pagkatapos ay tumingin siya sa madilim na bubong ng kanilang bahay. Hindi naman pwedeng mangarap ng sobra, Berto. Mahina niyang sabi. Magkaiba ang mundo namin. Ano naman ngayon? Marami. Hindi na sumagot si Berto. Alam niyang tama ang kaibigan. Sa bayang tulad ng San Jacinto, may mga pader na hindi gawa sa semento, kundi sa apelido, pera at tingin ng tao. Pero sa mga sumunod na araw, parang may sinadyang paglapit ang tadhana. Minsan ay nakikita ni Inigo si Serafina sa chapel habang nagtuturo sa mga bata. Minsan na may nagkasalubong sila sa waiting shed o sa tindahan ni Aling Siyon. Maikli lamang ang usapan nila sa una, simpleng batian, pasasalamat at tanong tungkol sa kung ano ang inaayos ni Inigo o anong librong hawak ni Serafina. Ngunit sa mga simpleng sandaling iyon, may unti-unting nabubuong lihim sa pagitan nila. At sa bayang mabilis makahalata, ang mga matang nakamasid ay nagsisimula na ring dumami. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, samahan mo muna ulit ako sa isang munting sandali. Kung ramdam mo na ang unti-unting paglalapit ng dalawang pusong hindi dapat magtagpo ayon sa tingin ng mundo, mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood. Minsan kasi mas masarap pakinggan ang isang kwento kapag alam mong may mga taong sabay mong pinipigil ang hininga sa bawat tagpo. Nang gabing iyon, matapos ang ilang maiikling pagtatagpo ni na Inigo at Serafina sa chapel, waiting shed at tindahan ni Aling Siyon, hindi nag-anon kasimple ang ihip ng hangin sa San Jacinto. Sa maliit na bayang iyon, ang mga tingin ng tao ay laging mas mabilis pa sa mga paa. At dahil ilang beses nang napapansin ang tila hindi sinasadyang pagkikita ng anak ng pinakamayamang pamilya at ng binatang anak ng labandera, nagsimula ng gumalaw ang mga matang mahilig magmasid. Kinabukasan, habang abala si Inigo sa pag-aayos ng lumang bentilador sa harap ng tindahan ni Aling Siyon, inilapag ng matanda ang isang baso ng malamig na salabat sa tabi niya. "Oh, inumin mo muna yan. Mukhang kanina ka pang nakayuko diyan." "Salamat po, Aling Siyon," sabi ni Inigo habang pinupunasan ng noo. Hindi agad umalis ang matanda. Sa halip, tumabi ito at bahagyang ngumiti, yung ngiting parang may alam na ayaw pang sabihin ng diretsyo. "Inigo," mahinang sabi ni Aling Siyon, "ingat-ingat ka." Napatingala ang binata. "Bakit ko?" "Hindi naman sa pinangungunahan kita pero napapansin ko ang mga mata mo. At napapansin ko rin ang mga mata ng iba." Bahagyang kumunot ang noo ni Inigo. "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo." "Talaga ba?" Napailing si Aling Siyon. "Baka nakakalimutan mo anak na tumanda akong nagtitinda rito sa kanto. Lahat ng uri ng tingin alam ko. Ang tingin may awa, ang tingin may galit, at ang tingin may paghangang pilit itinatago." Hindi nakapagsalita si Inigo. Sa halip ay muling yumuko sa bentilador, ngunit hindi na naitago ng kanyang mga tainga ang bahagyang pamumula. "Wala namang masama kung humanga," sagot niya pagkaraan ng ilang segundo. "Wala kung pareho kayo ng mundong ginagalawan, pero kapag ang isang tao'y nakatira sa bahay na butas ang bubong at ang isa na may sa mansyon may bakal na gate, hindi paghanga ang unang nakikita ng tao, eskandalo agad." Mas lalong tumahimik si Inigo. Ramdam niyang hindi naman siya minamasama ni Aling Siyon. Katunayan, parang pinoprotektahan pa nga nito siya. Pero hindi rin niya maikakaila sa sarili na bawat salitang binitawan ng matanda ay may dalang katotohanan na hindi niya matatakasan. Samantala, sa kabilang dulo ng bayan, maagang nagising si Serafina sa mahigpit na katok ni Doña Marcela sa kanyang pinto. "Serafina, bumaba ka na. Darating ang mga bisita ng ama mo." Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakatayo roon ang kanyang ina. Maayos ang bihis, matalim ang tingin, at tila may sinusukat na hindi nakikita.
May problema po ba, Mama? Wala. Pero sana, wala rin akong marinig na kung ano-anong usakan mula sa labas. Napatigil si Serapina. Ano pong ibig mong sabihin? Tumihim si Doña Marcela. Huwag mo akong gawing tanga. May naririnig na ako. Palagi ka raw nasa chapel. Palagi ka raw may nakakasalubong. Huwag mong sasabihing wala kang ideya. Biglang bumigat ang dibdib ni Serapina, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Kung si Inigo po ang tinutukoy ninyo, ilang beses ko lang naman siyang nakausap. Wala po kaming ginagawang masama. Ang masama, malamig na tugon ni Doña Marcela, ay ang magbigay ka ng dahilan para pag-usapan ang pangalan natin. Hindi na nakasagot ang dalaga. Hindi iyon ang unang beses na narinig niya ang linyang iyon. Lumaki siyang palaging ipinapaalala na sa pamilyang Vergara, ang dangal ay hindi nasusukat sa kabutihan kundi sa tingin ng lipunan. At para sa kanyang ina, sapat ng kasiraan ang simpleng paglapit sa isang tulad ni Inigo. Pagdating ng hapon, nagtungo pa rin si Serapina sa chapel, dala ang ilang lumang aklat at papel para sa mga batang tuturuan niya. Kasama niya si Maika, na kahit hindi nagsasalita ng diretsyo, ay halatang aligaga. Kanina pa kita gustong sabihan, bulong ni Maika habang naglalakad sila sa bakuran. May mga narinig ako sa kusina ninyo. Huminto si Serapina. Ano na naman? Si Doña Marcela at si Lauro. Tinanong niya kung sino raw ang binatang laging nasa paligid mo. Hindi pa galit si Doña mo pero alam mo naman kapag may gusto siyang malaman, malalaman niya. Napakagatlabi si Serapina. Hindi pa nga halos nag-uusap ng matagal ni Inigo. Pero sa bayang ito, hindi kailangang may mangyari bago gumawa ng kwento ang mga tao. Hindi na sila nakapag-usap pa ng malalim dahil dumating na ang mga bata. Isa-isa iyong naupo sa kahoy na bangko sa ilalim ng lumang puno ng akasya sa tabi ng chapel. Nagsimula si Serapina sa pagtuturo ng pagbabasa, ngulit maya-maya napansin niyang may isang batang umiiyak habang hawak ang napigtal na strap ng tsinelas. Anong nangyari, Nenet? Tanong niya. Naputol po. Mahina nitong sagot. Sabi ni nanay, bukas pa raw kami makakabili. Bago pa makaisip ng paraan si Serapina, may boses na sumingit mula sa di kalayuan. Ako na riyan. Paglingon nila, nakita nila si Inigo na may dalang maliit na paper bag at ilang pako, goma at gamit. Hindi niya agad napansin si Serapina dahil tutok siya sa bata. Lumuhod siya sa harap ni Nenet, kinuha ang tsinelas at maingat na inayos ang naputol na strap gamit ang pansamantalang pang-ipit na siya mismo ang gumawa mula sa lumang goma. Subukan mo nga ulit isuot, sabi niya. Tumayo si Nenet at naglakad ng kaunti. Lumiwanag ang mukha nito. Ayos na po! Nagpalakpakan ng ibang bata at napangati si Serapina. Hindi man grande ang eksena, ngunit iyon ang mga sandaling lalo niyang nakikilala ang uri ng lalaking si Inigo. Hindi maingay, hindi mapagpanggap, at laging handang tumulong kahit sa pinakamaliit na bagay. Salamat! Mahinang sabi niya nang makanayo ng kaunti ang mga bata. Napatingin si Inigo sa kanya. Mukhang paborito ka nila. Hindi naman, gutom lang sila sa kwento at atensyon. At ikaw? Ikaw? Gutom ka rin ba sa kwento? Bahagyang natawa si Serapina. Minsan, anong klaseng kwento? Hindi agad sumagot si Serapina. Tinignan niya ang mga batang nagtatawanan sa ilalim ng puno. Si Maika na kahit hindi nagsasalita ng diretsyo ay halatang nakikinig. At ang bakuran ng chapel na tila biglang naging tahimik sa gitna ng dapit hapon. Siguro, sabi niya, yung kwentong kahit mahirap paniwalaan, gusto mo pa ring pakinggan hanggang dulo. Hindi nakasagot agad si Inigo, para bang may ibig siyang sabihin ngulit pinili niyang lunukin muna. Sa mga sumunod na linggo, naging mas natural na ang pagkikita nila, hindi pa rin iyon lantaran. Walang lihim na pangakong binibigkas, walang malalaking eksenang romantiko, ngunit may mga bagay ng unti-unting nabubuo. Nagdadala si Inigo ng inayos na lumang bookshelf sa chapel library. Si Serapina naman ay palihim na nagiiwan ng mga aklat sa tindahan ni Aling Sion para ipakuha kay Inigo.
Kapag nagtatagpo sila, may ngiti ng mas matagal kaysa dati at may mga titig na kawang nilang iniiwasan kapag napapangsin na ng iba. Isang hapon, nasa waiting shed sila habang biglang umambon. Si Serafina ay may bitbit na ilang notebook at si Inigo naman ay bagong galing sa pag-aayos ng sirang poso sa kabilang baryo. "Mahilig ka pala talagang magbasa," sabi ni Inigo habang tinitingnan ang hawak ng dalaga. "Mas tahimik kasi ang mundo sa libro," tugon nito. "Kesa sa San Jacinto?" Napangiti si Serafina. "Mas tahimik kesa sa bahay namin." Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon ay nakita ni Inigo ang lungkot na lagi palang nakatago sa mahinhing mukha ni Serafina. "Masama ba talaga roon?" tanong niya ng maingat. Hindi naman masama sa paraang iniisip ng iba. Bahagyang humigpit ang hawak ni Serafina sa mga notebook. Pero kapag ang bawat kilos mo ay minamasdan, bawat salita mo ay sinusukat, at bawat ngiti mo ay kailangang may pahintulot, minsan pakiramdam mo hindi ka tao, para kang dekorasyon ng apelyido. Tahimik na nakinig si Inigo. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. Sa amin naman, kabaliktaran. Malaya ka nga, pero parang hindi ka rin pwedeng mangarap ng mataas kasi palaging may magpapaalala sa'yo kung nasaan ka lang dapat. Tila may kung anong lumapat sa pagitan nila. Isang tulay na hindi gawa sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagkakaintindihan. Magkaiba man ang kanilang mundo, pareho silang may rehas na hindi nakikita. "Anong pangarap mo?" tanong ni Serafina. Napatingin si Inigo sa madilim na langit, makapag-aral ng engineering, makagawa ng mga bagay na matibay, mga tulay, gusali, flood control, kahit ano. "Gusto kong dumating ang araw na hindi na si Mama maglalaba para lang may makain kami." "Magagawa mo yan," agad na sabi ni Serafina. Napangiti siya. "Ang dali mong sabihin dahil naniniwala ako." Ang simpleng linyang iyon ang tumimo sa puso ni Inigo nang higit pa sa kahit anong papuri na narinig niya sa buong buhay niya. Sa unang pagkakataon, may isang taong mula sa mundong hindi niya kayang abutin ang hindi tumingin sa kanya bilang kawawa o kapos, kundi bilang isang taong may kakayahang maging higit pa. Ngunit habang tumitibay ang ugnayan nila, tumitindi rin ang banta sa paligid. Isang araw, habang nagbibilang si Belen ng bayad sa nilabhang damit, biglang dumating si Lauro sa kanilang bahay. "O Belen," malamig nitong bati, sabay tingin sa halos gumuguhong dingding. "Nandito ba ang anak mo?" Lumabas si Inigo mula sa likod bahay, hawak ng isang bakal na piyesang nililinis niya. "Bakit po?" tanong niya. Ngumisi si Lauro. "Wala, pinapahanap ka lang ni Don Diego Vigildo. Huwag ka raw masyadong nagpapakita sa kung saan-saan." Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Belen. "Anong ibig ninyong sabihin?" "Basta sabihin mo sa anak mo, may mga lugar at may mga taong hindi dapat nilalapitan." Pagkaalis ni Lauro, matagal na natahimik si Belen. Kita ni Inigo ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Takot na matagal na nitong kilala sa isang bayan na ang mayayaman ang laging nasusunod. "Inigo," mahina nitong sabi, "sabihin mo sa akin ang totoo. May kinalaman ito sa anak ni Don Leo Vigildo?" Hindi agad sumagot ang binata. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil ayaw niyang lalo pang bibigatan ang loob ng kanyang ina. "Ma, wala pa namang pong masama. Nagkakataon lang pong nagkikita kami. Anak, ang mga tulad natin, hindi pwedeng umasa na ang pagkakataon ay magiging kaibigan natin." Namamasa ang mga mata ni Belen. "Ayokong masaktan ka." Tahimik lang si Inigo. Sa labas maririnig ang tawanan ng ilang batang naglalaro, ang tricycle ni Berto na huminto sa may kanto at tila ordinaryong takbo ng buhay sa San Jacinto. Pero sa loob ng bahay nilang maliit at mainit, ramdam na niya na ang simpleng paghanga niya kay Serafina ay hindi na mananatiling payapa. At sa kabilang panig ng bayan, sa loob ng malaking bahay ng mga Vergara, may isa pang pares ng mata na nagsimulang mamula sa selos at galit, si Calix de la Torre. Atagal nang ipinapahiwatig ng pamilya na siya ang nararapat kay Serafina. Sanay siya na lahat ng gusto niya ay napapalapit sa kanya dahil sa apelyido, porma at koneksyon. Kaya nang napansin niyang hindi na siya pinapansin ng dalaga gaya ng dati at may isa ng pangalang umiikot sa mga bulong-bulungan ng kasambahay at driver,
nagdilim ang timpla niya. Isang mekaniko, bulbo siya sa sarili, habang sinisindihan ang sigarilyo sa balkon niya. Anak ng labandera, siya ang dahilan kaya umiiwas sa akin si Serafina? Dahan-dahan siyang ngumiti, ngunit walang kabutihan sa ngiting iyon. Sa mismong sandaling iyon, hindi pa alam ni na Inigo at Serafina na ang mga lihim nilang pagkikita, mga simpleng usapan at maliliit na paglapit ay hindi na lamang basta pinagmamasdan. Pinag-aaralan na rin ito ng mga taong handang gumamit ng kapangyarihan para durugin ang anumang pag-ibig na hindi nila kayang kontrolin. Bago tayo tuluyang sumabak sa susunod na yugto ng ating istorya, samahan mo muna ako sa isa na namang mabigat ngunit kapanapanabik na bahagi. Kung dama mo na ang pag-init ng banggaan sa pagitan ng pag-ibig at kapalaluan, mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi, mas tumitindi ang isang kwento kapag alam mong may iba ring sabay mong nasasaktan at kinakabahan sa bawat eksena. Sa mga sumunod na araw, matapos dumating si Lauro sa bahay ng mga Talavera at mag-iwan ng malamig na babala, hindi na mapakali si Belen. Kahit abala siya sa paglalaba mula umaga hanggang gabi, halata kay Inigo na may kung anong bigat sa mga kilos ng kanyang ina. Madalas itong mapatitigil sa pagkusot ng damit at mapapatingin na lamang sa kanya na para bang gusto siyang pagsabihan, ngunit pinipigilan ang sarili. Isang gabi, habang tahimik silang naghahapunan ng ginisang munggo at tuyong galunggong, unang nagsalita si Belen. "Anak," maingat niyang bungad, "hanggang maaari, umiwas ka muna sa gulo." Hindi agad sumagot si Inigo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara at tumingin sa ina. "Hindi naman po ako naghahanap ng gulo, Ma." "Hindi mo nga hinahanap, pero minsan ang gulo ang naghahanap sa mga tulad natin." Namilog ang mga mata ni Isabel, na noon ay tahimik lang sanang kumakain. "Ayokong maranasan mo ang ginawa ng buhay sa tatay mo. Isang pagkakamali lang, isang maling taong mababangga, tapos wala ka ng laban." "Ma," mahinahon ngunit matigas na sabi ni Inigo, "hindi ko naman po gustong takasan ng lahat habang buhay dahil lang mahirap tayo." Napayuko si Belen. "Hindi kita pinapaurong sa pangarap mo. Ang sinasabi ko lang, alagaan mo ang sarili mo." Nagkatinginan sila ng ilang saglit. Alam ni Inigo na ang takot ng kanyang ina ay hindi simpleng pag-aalala. Sa bayan tulad ng San Jacinto, maraming bagay ang hindi nilalaban sa korte o sa katwiran. Madalas, ang nananalo ay ang mas mayaman, mas maingay, at mas maraming tauhang pwedeng utusan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na ayaw isuko ni Inigo. Ang pangarap niyang maging engineer. Sa umaga ay nag-aayos siya ng makina, poso, ventilador at kung ano-anong pwedeng pagkakitaan. Sa gabi naman ay nakaupo siya sa lumang mesa sa tabi ng bintana na may tumatagas na hangin, nagbabasa ng reviewers at lumang librong ipinahiram sa kanya ni Maestro Isko, ang retiradong guro sa baryo na unang nakapansin sa talino niya sa math at drafting. "Oh, eto," sabi ni Maestro Isko isang hapon habang inaabot sa kanya ang makapal na lumang aklat. "Hindi na ito bago, pero magagamit mo pa rin para sa engineering entrance exam." Maingat iyong tinanggap ni Inigo. "Sir, salamat po. Babayaran ko po ito kapag may pera na ako." Tinapik siya ng matanda sa balikat. Hindi lahat ng utang ay binabayaran ng pera. May mga utang na binabayaran sa tagumpay. Ang mga salitang iyon ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Inigo sa bawat gabi na halos mapikit na siya ng pagod pero pinipilit pa ring mag-aral. Madalas, si Isabel ang gigising sa kanya kapag nakatungo na siya sa notebook. "Kuya, matulog ka naman," sabi ng kanyang kapatid minsang 12:00 na ng gabi. "Konti na lang, tatapusin ko lang tong isang problema." "Hindi ka superhero." "Hindi naman, pero wala ring darating na superhero para sagipiin tayo." Sa mga panahong iyon, si Serafina ang naging liwanag ng mga araw ni Inigo.
Hindi man sila madalas magkita, sapat na ang ilang sandali sa chapel, sa waiting shed o sa tabi ng tindahan ni Aling Sean para magaan ang loob niyang harapin ang bawat bukas. Minsan, si Serafina pa mismo ang nagdadala ng pandesal para sa mga batang tinuturuan niya at sinisiguro niyang may isang supot ding naiiwan kay Aling Sean. Para kanino po ito? Tanong ng matanda, kahit halatang alam na niya ang sagot. Nagkukunwaring walang ibig sabihin si Serafina. Baka lang pong may magutom na tumutulong lagi rito. Ay, talaga ba? Sabay ngisi ni Aling Sean. Sige, ako na ang bahala. Nang minsang maabutan ni Inigo ang supot, natawa na lang siya. Sa loob ay may 4 na pandesal at isang maliit na papel. Para hindi puro sipag, kailangan mo ring kumain. S. Napatitig si Inigo roon ng matagal. Ang simpleng sulat na iyon ay tila mas mahalaga pa kesa sa anumang perang kinita niya sa maghapon. Lumipas ang ilang linggo at papalapit na ang pista ng San Jacinto, ang pinakamalaking kaganapan sa bayan. May banda, may perya, may palaro at may mga ilaw na isinasabit sa plaza. Para sa karamihan, iyon ay panahon ng saya at pahinga. Pero para kina Inigo at Serafina, iyon din ang gabing nagdala ng pinakamabigat na pagbabago sa buhay nila. Sa umagang iyon, masigla ang lahat sa bayan. Si Berto ay panay ang pasada ng tricycle dahil dagsa ang mga tao. Si Aling Sean ay halos hindi magkanda-ugaga sa pagbebenta ng bibingka at puto bumbong. Si Belen naman ay may dagdag na labada mula sa mga pamilyang naghahanda para sa bisita. Sa kabila ng dami ng gawarin, may lihim na saya sa dibdib ni Inigo dahil may pangakong ibinulong sa kanya si Maika noong nakaraang araw. Pagkatapos ng program sa chapel mamayang gabi, mahinang sabi ni Maika habang kunwari ay bumibili ng kandila sa tindahan ni Aling Sean. Maghintay ka sa likod ng lumang bell tower, may gustong kumausap sa'yo. Hindi na niya kailangang itanong kung sino. Kaya pagsapit ng gabi, kahit may kaba sa dibdib, nagtungo si Inigo sa likod ng lumang bell tower ng chapel. Madilim na noon. Tanging liwanag mula sa mga bumbilyang dekolor sa plaza at sa mga kandilang nakasindi sa loob ng simbahan ang sumasayad sa lumang pader. Maya-maya, dumating si Serafina. Suot ang simpleng puting damit na malayo sa mamahaling kasuotan ipinapasuot sa kanya ng kanyang ina sa mga sosyal na pagtitipon. Para sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hindi siya mukhang anak ng pinakamayamang pamilya sa San Jacinto. Mukha lamang siyang isang dalagang may takot at pag-asa sa iisang dibdib. Akala ko hindi ka darating, sabi ni Inigo. Akala ko rin hindi ako makakatakas, sagot niya, bahagyang hinihingal. Sandaling walang nagsalita. Sa malayo ay maririnig ang tugtog ng banda at hiyawan ng mga tao sa plaza. Ngumit sa likod ng bell tower, parang huminto ang oras. Ano yung gusto mong sabihin? Tanong ni Inigo. Huminga ng malalim si Serafina. Una, gusto kong malaman mo na hindi ako natatakot sa kahirapan mo. Nagulat siya. Serafina, yaan mo muna akong magsalita. Nagtama ang kanilang mga mata. Alam kong magkaibang mundo natin. Alam kong maraming hahadlang. Pero sawa na akong mamuhay ng lahat ng desisyon ko ay para sa apelyido namin. Sa dami ng lalaking iniharap sa akin, ikaw lang ang hindi nagsalita sa akin na parang kailangan mo ng kapalit. Hindi agad nakaimik si Inigo. Parang biglang naging napakagaan at napakabigat ng dibdib niya sa iisang sandali. Ako rin, sa wakas ay sabi niya. Matagal ko nang gustong aminin, pero alam kong wala akong karapatang manligaw sa iyo sa lagay ko mayon. Anak lang ako ng labandera, wala pa akong napapatunayan. Pero mahalaga ka sa akin, sobra. Namamasa ang mga mata ni Serafina. Hindi ko hinihingi na maging madali ang lahat. Hindi ko rin kayang ipangako na magiging madali. Lumunok si Inigo bago nagpatuloy. Pero mangangako ako ng isang bagay. Hindi ako mananatiling ganito. Nag-i-exam ako sa scholarship sa Maynila. Gusto kong maging engineer. Gusto kong bumalik balang araw na hindi na ako minamaliit ni Ninuman. Bahagyang nanginginig ang boses ni Serafina. Maghihintay ako. Sa sandaling iyon, marahan niyang hinawakan ang kamay ng dalaga.
Wala iyong anumang kahalayan o kapalaalo. Isa lamang iyong simpleng dampi ng dalawang tao na parehong lumalaban sa sarili nilang mundo. Ngunit may mga matang matagal nang naghihintay ng eksaktong tagpong iyon. Sa di kalayuan, sa likod ng lumang puno ng akasya, nakatayo si Calix. Kasama niya si Tibo na ininutos niya lamang na sumama upang tiyaking may saksi siya. Matalim ang tingin niya kay Inigo at sa mukha niya'y malinaw ang halong insulto at selos. Kapalmuks talaga, bulong niya, hindi marunong lumugar. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Umalis siya agad at dumiretso sa kinaroroonan ni Don Leo Vigildo na nooy nakikipaninuman sa ilang konsehal at negosyante sa isang bakuran malapit sa plaza. Tito, ani ni Calix, bagamat hindi naman sila tunay na magkadugo kundi malayong magkamag-anak lamang. May dapat kayong makita. Ano na naman yan? Naiinis na tanong ni Don Leo Vigildo. Ang anak ninyo po at ang mekanikong anak ng labandera. Parang dumilim ang mukha ng matanda sa loob lamang ng isang iglap. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang po chismis, nahuli ko po mismo. Nasa likod sila ng bell tower ngayon. Hindi na nakapagsalita pa si Don Leo Vigildo. Tumayo siya ng padabog, dahilan upang mapatingin ang ilang kasama niya. Tinawag niya agad sina Lauro at 2 pang tauhan. Hanapin ninyo ang hayop na yon. Samantala, sa likod ng bell tower, hindi pa alam ni na Inigo at Serafina na ilang minuto na lamang ay mababasag na ang tahimik nilang munting mundo. Aalis ka ba agad kapag pumasa ka? Tanong ni Serafina. Kung papala rin. Bahagyang napabuntong hininga si Inigo. Ayokong umalis nang hindi ka man lang nasasabihan. Takot ako. Ako rin. Hindi sa pag-alis mo, dugtong niya. Takot ako sa gagawin nila kapag nalaman nila ito. Hindi na nakasagot si Inigo dahil biglang umalingaw-ngaw ang isang galit na boses sa dilim. Serafina! Parang nanlamig ang buong katawan ng dalaga. Paglingon nila, nakita nila si Don Leo Vigildo na mabilis na lumalapit. Kasunod sina Lauro, Tibo at 2 pang tauhan. Sa gilid ay nakatayo si Calix, tahimik ngulit halatang nasisiyahan sa nangyayari. Papa! Naninginig na sabi ni Serafina. Tumahimik ka, sigaw ng matanda. Pagkatapos ay bumaling ito kay Inigo, pinandilatan siya at tila gustong durugin sa tingin pa lamang. Ikaw, ang kapal ng mukha mong lapitan ng anak ko. Sir, wala po kaming ginagawang masama. Sagot ni Inigo, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. Masama pa sa masama ang ginagawa mo. Kilala mo ba kung sino ka? Alam mo ba ang pagitan ninyo dalawa? Lumunok si Inigo, ngunit hindi umurong. Alam ko po kung sino ako, at alam ko ring tao lang po ang tingin ko sa anak ninyo. Hindi ko po siya nilalapastangan. Nagningit si Don Leo Vigildo sa narinig. Para sa kanya, ang ganitong katapang na sagot mula sa anak ng isang labandera ay sugdulan ng pambabastos. Lauro, malamig ngunit mabagsik niyang utos, ilayo mo ang anak ko. Papa, huwag! Sigaw ni Serafina habang pilit kumakawala sa kapit ng katiwala. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Inigo na may paparating ng unos na hindi na kayang pigilan ng mahinahon na paliwanag, tapang o dangal lamang. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, samahan mo muna akong damhin ng sakit na unti-unti nang sumisikip sa dibdib ng ating mga karakter. Kung gusto mo ng mga kwentong hindi lang basta umiikot sa pag-ibig, kundi pati sa dangal, pangalap at pagbangon, mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi mas lalong tumitimo ang isang tagpo kapag alam mong may iba ring sabay mong nasasaktan sa bawat salitang binibitawan ng mga tauhan. Nanatiling malamig ang hangin sa likod ng lumang bell tower, ngulit ang katahimikang iyon ay tuluyan ng nalamon ng galit ni Don Leo Vigildo. Papa, huwag! Sigaw ni Serafina habang pilit kumakawala sa kapit ng katiwala. Ngunit mas humigpit pa ang pagkakahawak ng katiwala sa kanyang braso. Si Tibo na may tumabi kay Inigo na tila handa ng tumalon anumang oras, habang ang 2 pang tauhan ng mga Vergara ay unti-unting pumwesto sa magkabilang gilid ng binata. Sa likuran nila, nakatayo si Calix, tahimik ngulit may nakapirning ngiti na parang matagal na niyang hinihintay ang esenang ito. Akala mo ba
Mariin ni sabi kay Inilo, pwede mong hipuan ang anak ko, kausapin ang anak ko, at ligawan ang anak ko na parang magkapantay kayo. Pinilit manatiling tuwid ni Inigo ang kanyang tindig kahit nararamdaman niyang nanlalamig ang kanyang mga palad. Sir, hindi ko po siya nilalapastangan. Nagsasalita lang po kami. Nagsasalita. Halos tumawa si Don Leo Vigildo, ngunit galit ang laman ng bawat tunog. Ang mga katulad mo, dapat marunong lumugar. Hindi mo kailangan magsalita para magkasala. Sapat nang tumingin ka sa maling tao. Hindi po maling tao si Serafina, sabi ni Inigo, at sa unang pagkakataon ay hindi na niya nilagyan ng po ang pangalan ng dalaga. At hindi rin po kasalanan ang magmahal ng marangal. Pagkarinig noon, lalo pang namula sa galit ang matanda. Samantala, si Serafina ay halos maiyak na. Papa, tama na po. Hindi niyo po siya kilala. Mas kilala ko ang uri niya kaysa sa iniisip mo, bulyaw ni Don Leo Vigildo. Mga ganyang lalaki, lalapit sa'yo dahil may makukuha. Hindi po siya ganoon, putol ng dalaga. Ngulit walang pakialamang ama. Sa isip nito, ang mismong katotohanang may dukang lalaking naglakas loob mangarap sa anak niya ay isa ng insulto sa kanilang angkan. Lumakad si Don Leo Vigildo palapit kay Inigo hanggang halos magdikit na ang kanilang mukha. Makinig ka sa akin, malamig niyang sabi. Mula ngayon, lalayuan mo ang anak ko. Hindi mo kakausapin, hindi mo susulyapan, hindi ka didikit sa anino niya. Naiintindihan mo? Tumitig si Inigo sa matanda. Sa loob-loob niya, pwede siyang yumuko na lang, tumanggo at umalis upang matapos ang lahat. Pwede niyang iligtas ang sarili sa gulo. Pwede niyang iwasan ang panganib na noon pa man ay alam niyang darating. Pero sa likod niyon ay ang mukha ni Serafina, ang dalagang unang naniwala sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Kaya kahit kumakabog ng malakas ang dibdib niya, sumagot siya. Hindi ko po kayang ipangako yan. Natahimik ang lahat. Maging si Calix ay halos napanganga sa tapang ng binata. Hindi siya makapaniwalang may lakas ng loob si Inigo na sagutin ng ganoon si Don Leo Vigildo sa mismong gitna ng galit nito. Anong sabi mo? Tanong ng matanda. Mababa ang boses, ngunit mas nakakatakot. Ang sabi ko po, ulit ni Inigo, ngayon ay mas malinaw. Hindi ko po kayang mangakong lalayuan ko siya kung alam kong wala naman kaming ginagawang masama. Hindi ko po siya niloloko, hindi ko po siya ginagamit. Parang kumawala ang huling hibla ng pagpipigil ni Don Leo Vigildo. Lauro! Isang saglit lamang at rumagasa na ang unang suntok. Hindi mula sa matanda mismo, kundi mula kay Tibo na sinanyasan nito. Tumama ang kamao sa pisnging ni Inigo, dahilan upang mapatras siya ng ilang hakbang at matumba sa matigas na lupa. Napasigaw si Serafina. Inigo! Tumigil kayo! Sigaw niya habang pilit kumakawala sa hawak ni Lauro. Papa, please! Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Habang pilit bumabangon si Inigo, sinundan siya ng isa pang suntok mula sa isa sa mga tauhan ni Don Leo Vigildo. Tumama iyon sa kanyang tagiliran. Napangiwi siya sa sakit, ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, pinilit niyang ikayo muli ang sarili. Lalaban ka pa? Sigaw ni Tibo, sabay tulak sa kanya. Hindi sumuntok balik si Inigo, hindi dahil sa duwang siya, kundi dahil alam niyang anumang gawin niya ay gagamitin laban sa kanya. Kapag pinatulan niya ang mga tauhan ng mayamang pamilya, siya pa ang lalabas na walang galang at marahas. Ngunit ang kanyang pagpipigil ay lalo lamang ikinagalit ni Don Leo Vigildo. Sige, sarkastikong sabi ng matanda, gusto mong magpatapang sa harap ng anak ko? Turuan ninyo ng leksyon. Sunod-sunod ang mga suntok at sipa. Tumama si Inigo sa balikat, tiyan at likod. Minsan ay napaluhod siya, ngunit pilit siyang bumabangon. Naririnig niya ang mga hikbi ni Serafina, ang nagmamakaawang boses nito, ang panghihingal ng mga tauhan at ang mabigat na pintig ng sarili niyang puso sa tenga niya. Papa! Tama na! Umiiyak ng sigaw si Serafina. Mapapatay niyo siya!
ngunit parang walang naririnig si Don Leovigildo. Ang nakikita lamang niya ay isang dukang binata na naglakas loob tumbasan sa dangal ang kanyang pamilya. Sa plaza, nagsisimula nang may makirinig ng komosyon mula sa likod ng tsapel. Ilang usisiro ang lumapit. Kabilang doon sina Alingsyon na napaaalpas sa pagbebenta ng bibingka nang marinig ang boses ni Serafina, at si Berto na noon ay naghahatid ng mga pasahero sa perya. "Anong nangyayari roon?" tanong ni Alingsyon, halos tumakbo na. Pagdating nila sa likod ng bell tower, nadata nila si Inigo na nakalugmok sa lupa na may dugo sa gilid ng labi at gasgas sa noo. Pilit pa rin itong itinatayo muli ang sarili kahit naninginig na ang tuhod. "Hoy! Tama na!" sigaw ni Berto habang susugod sana. Ngumit agad siyang hinarang ng isa sa mga tauhan. "Umalis ka rito kung ayaw mong madamay," banta nito. Hindi umatras si Berto. "Wala kayong karapatang patayin ng tao dahil lang mahirap siya." Ngunit bago pa siya makalapit, humarang na si Lauro. Si Alingsyon na may napahawak sa dibdib. "Don Leovigildo," malakas niyang sabi. "Pista ngayon, Diyos ang ipinagdiriwang, hindi ka bangisan?" Saglit minapatingin ang matanda sa matandaring tindera, ngulit walang pagsisisi sa mukha nito. "Alingsyon," malamig niyang tugon, "huwag kang makialam sa usaping hindi para sa'yo." Hindi na siya pinansin ng matanda at sa halip ay muling bumaling kay Inigo. Dahan-dahang tumayo si Inigo kahit ramdam niyang tila mabibiyak ang katawan niya sa sakit. Umaalog ang kanyang mga tuhod, ngulit pinilit niyang huwag bumagsak. Sa harap ng napakaraming matang nakatingin, iyon na lamang ang huling kayamanang kaya niyang panghawakan, ang hindi tuluyang madurog ang kanyang dangal. "Sir," paos niyang sabi, "kahit ipabugbog niyo po ako, hindi niyo mababago ang totoo." "Ano pang totoo?" tanong ni Don Leovigildo. "Natao rin po ako at hindi po kasalanan ng mangarap." Parang mas lalo pang tumalim ang tingin ng matanda sa narinig. "Pangarap?" Dahan-dahan siyang lumapit. "Makinig kang mabuti, Inigo Talavera. Ang mga pangarap ng mga katulad mo hanggang pangarap lang. Hindi lahat ng gustong umakyat ay dapat makaakyat. May mga taong ipinanganak para mamuno at may mga taong ipinanganak para magsilbi." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Belen na kararating lamang noon, hingal na hingal, kasama ang ilang kapitbahay na nagbabalita sa kanya ng nangyayari. Nang makita niya ang lagay ng anak, nahagulhol siya. "Inigo!" sigaw niya sabay takbo palapit, ngunit napahinto siya nang makita ang galit na mukha ni Don Leovigildo. "Patawarin niyo na po ang anak ko," naninginig niyang sabi kahit naglalahag ang luha sa kanyang mukha. "Hindi po namin gustong magdulot ng gulo. Uuwi na po kami." "Hindi sapat ang pag-uuwi," mariing sabi ni Don Leovigildo. "Kailangan niyang tandaan ang lugar niya." At doon, sa harap ng anak niyang si Serafina, ni Belen, ni Berto, ni Alingsyon at ng mga osyosong tagabayan, sinadya pang ipahiya ni Don Leovigildo si Inigo ng higit sa pambubugbog. "Anak ka lang ng labandera, wala kang pangalan, wala kang yaman, wala kang dugong maipagmamalaki. Huwag na huwag mong ipagkakamali na dahil marunong kang magkumpuni ng makina, maaari mo nang hawakan ng isang babaeng mula sa pamilyang tulad namin." Parang tumigil ang hangin. Narinig iyon ng lahat. Nakita ni Inigo kung paanong napayuko si Belen. Tila bawat salita ay latigo sa kanyang puso. Nakita niyang nangingilid ang luha sa mga mata ni Isabel, na kararating lang din sa gilid ng kumpulan at napahawak sa bibig sa pagkabigla. Nakita niyang umiiyak si Serafina, pilit na tinatakpan ng bibig para hindi marinig ang hikbi. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang pasa sa katawan, kundi ang unti-unting pagguho ng katauhan niyang pinaghirapan niyang buuin. Lumapit si Calix, kunwari nagmamalinis. "Tama na siguro po, Tito. Baka kung ano pa ang sabihin ng tao." Ngunit ramdam ni Inigo ang tuwa sa likod ng boses nito. Dahan-dahang lumapit si Serafina kay ama kahit nanginginig. "Papa, please, ako ang kausapin niyo. Huwag si Inigo." Lumingon si Don Leovigildo sa anak. "Mula ngayon, hindi ka nalalabas ng walang kasama.
At kung makita ko pang muli kang lumalapit sa lalaking yan, huwag mo nang ituring na ama mo ako. Parang pinutol ng mga katagang iyon ang natitirang lakas ni Serafina. Nakatras siya, namumutla. Si Inigo, kahit hilo na, ay napatingin sa dalaga. Sa mga mata nito, malinaw ang takot, awa, at isang damdaming mas malalim pa sa alinman sa dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot para sa sarili niya. Natakot siya para kay Serafina. Dahil alam niyang kapag ipinilit niya pa ang damdamin nilang dalawa sa gabing iyon, hindi lamang siya ang dudurugi ng pamilyang Vergara. Pati ang dalaga ay ikukulong sa mas mabigat na hawla. Kaya pinilit niyang huminga ng malalim kahit masakit ang bawat galaw ng dibdib niya. Serafina, paus niyang sabi. Napatingin siya sa kanya na luhanan. Uwi ka na. Napailing si Serafina. Hindi, uwi ka na. Ulit niya, mas mariin kahit mababa ang boses. Ayokong madagdagan pa. Pero, pakiusap, napaiyak ng tuluyan si Serafina. Hindi na siya nakalaban pa nang hilaing muli siyang palayo ni Lauro. Habang inilalayo siya, hindi niya inaalis ang tingin kay Inigo na kahit duguan at nakatayo sa hirap ay pilit pa ring hindi yumuyuko. Iyon ang huling sandaling nagkatitigan sila ng gabing iyon. Pagkaalis ng kampo ng mga Vergara, tuluyan nang bumigay si Inigo. Muntik na siyang bumagsak, mabuti na lamang at nasalo siya ni Berto. Pare, dahan-dahan, naninginig na sabi ni Berto. Lumapit si Belen at hinawakan ng muka ng anak. Anak ko. Hindi na napigilan ni Isabel ang pag-iyak. Kuya, tara na sa bahay. Tinulungan siya ni Berto at Aling Sion na makalakad. Bawat hakbang ay tila may kutsilyong tumatarak sa tagiliran niya. Ngunit wala iyong sinabi ni Inigo. Sa isip niya, paulit-ulit pa ring umaalingaw-ngaw ang boses ni Don Leo Vigilbro. Ang mga pangarap ng mga katulad mo, hanggang pangarap lang. Pagdating sa bahay, si Belen ang naglinis ng sugat niya gamit ang maligamgam na tubig at lumang tuwalya. Si Isabel na may nanginginig pa ring naghahanda ng yelo. Si Berto ay tahimik lang sa may pinto, nakayuko, habang si Aling Sion ay paulit-ulit na nagsasabing hindi doon matatapos ang buhay ng binata. Nang wala nang nagsasalita, maharang nagtanong si Belen. Halos pabulong, Anak, hanggang dito na lang ba? Matagal bago sumagot si Inigo. Sa wakas, tumingala siya. May pasa ang mukha niya, may dugo pa ang labi, at halatang halos mawalan na siya ng lakas. Pero sa kabila niyon, may bago ng apoy sa kanyang mga mata. Hindi na apoy ng simpleng paghanga o pag-ibig, kundi apoy ng tahimik at matinding paninindigan. Hindi po ma, sabi niya sa paos ngunit matigas na tinig, hindi dito nagtatapos ang buhay ko. Sa gabing iyon, habang ang buong San Jacinto ay abala pa rin sa natitirang kasiyahan ng pista, sa maliit at halos tumutulong na bahay ng mga Talavera ay may isang pangarap na hindi namatay sa pambubugbog at kahihiyan. Sa halip, lalo itong tumigas. At sa kauna-unahang pagkakataon, malinaw na malinaw kay Inigo na ang pag-alis niya sa San Jacinto ay hindi na lamang para makatakas sa sakit. Ito ay para balang araw, bumalik siyang hindi na kayang yurakan ni Numan. Bago tayo dumako sa susunod na mabigat ngunit napakahalagang bahagi ng ating istorya, samahan mo muna akong huminga ng malalim. Kung gusto mo ng mga kwentong unti-unting umaakyat mula sa pagkadurog hanggang sa pagbangon, mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi ang pinakamasasakit na bahagi ng kwento ang siyang pundasyon ng pinakamatinding pagbabalik. Kinabukasan matapos ang gabing binugbog at ipinahiya si Inigo sa likod ng lumang bell tower, tila nanahimik ang buong San Jacinto, ngunit hindi iyon katahimikang payapa. Iyon ay katahimikang puno ng bulungan, ng mga matang pasimpleng sumusulyap at ng mga bibig na nag-aabang ng panibagong tsismis. Sa bahay ng mga Talavera, mabagal ang galaw ng oras. Nakahiga si Inigo sa kanilang lumang papag, may mainit na bimpo sa tagiliran at pasa sa magkabilang braso. Masakit pa rin ang kanyang panga. Hirap siyang ngumiti at bawat bangon niya'y tila may mabigat na bato na nakapatong sa kanyang dibdib.
ngunit higit pa sa sakit ng katawan ang bigat na dinadala niya sa isip. Tahimik na pinalitan ni Belen ang palanggana ng tubig sa tabi niya. Kita sa mukha ng ina ang puyat at pag-aalala. Halos hindi ito nakatulog sa magdamag at sa bawat daing ni Inigo ay parang siya rin ang nasasaktan. "Anak," mahinang sabi ni Belen habang pinipiga ang bimpo. "Kahit na yun lang, huwag mo nang isipin ang lahat. Magpahinga ka muna." Bahagyang napabuntong hininga si Inigo. "Hindi ko po mapigilan." "Alam ko." Umupo si Belen sa tabi ng higaan. "Pero hindi ka makakabangon kung puro galit ang kakainin sa'yo." Hindi sumagot agad si Inigo. Sa totoo lang, hindi simpleng galit ang nararamdaman niya. May hiya, may sakit, may panghihinayang, at may isang matinding pakiramdam ng pagkawasak na kahit anong tapang na ipakita niya kagabi, naroon pa rin sa loob niya. "Napahiya ko po kayo." Bigla niyang sabi. Napahinto si Belen. "Anong pinagsasabi mo? Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo maririnig ng mga salitang yun. Hindi kayo mapapaiyak sa harap ng maraming tao." Mabilis na umiling ang ina. "Huwag mong akuin lahat. Ang kahihiyan ay nasa taong nang api, hindi sa taong inapi." Namasa ang mga mata ni Inigo, ngumit pinilit niyang pigilan ng luha. Sanay siyang tiisin ng gutom, pagod at hirap, pero hindi siya sanay sa ideyang ang kanyang pangarap ang dahilan upang madamay ang kanyang ina at kapatid. Maya-maya, dumating si Sabel mula sa palengke. May bitbit na gamot na pinahiram lamang ni Aling Sean sa kanila. "Kuya," sabi nito habang inilalapag ang supot sa mesa. "Sabi ni Aling Sean, bayaran na lang daw natin kapag kaya na." Bahagyang ngumiti si Inigo. "Utang na naman." "Mas mabuti nang may utang kaysa may lagnat ka at wala tayong gamot," mabilis na sagot ni Sabel, kahit halatang gusto nitong magpatawa para gumaan ng pakiramdam ng kuya niya. Hindi nagtagal ay dumating din si Berto, dala ang mainit na lugaw at itlog na maalat. "Oh, huwag kang maarte," sabi nito pagpasok pa lang. "Hindi galing sa 5 bituing hotel yan, pero pwede na para sa binugbog na puso." Napailing si Inigo. "Binugbog na nga katawang ko, dinagdagan mo pa." Anong gusto mo? Umiyak tayong dalawa rito." Umupo si Berto sa tabi ng papag at bahagyang naging seryoso ang muka. "Pare, kumusta pakiramdam mo? Parang dinaanan ng truck. Kung gusto mo, sabihin mo lang, sasagasaan ko si Tibo gamit tricycle." Kahit paano ay napatawa si Inigo, ngunit mabilis ding napalitan iyon ng lungkot. Alam ni Berto ang ibig sabihin ng katahimikang sumunod. Hindi lamang ang katawan ni Inigo ang sugatan, pati pangarap, dangal at damdamin nito ay sabay-sabay na tinarakan. Nang nakalipas ang 3 araw, unti-unting nakakabangon si Inigo. Nakakaupo na siya ng las matagal, nakakakain ng mas maayos at nakakalakad na rin ng kaunti sa loob ng bakuran. Ngunit labas ng kanilang bahay, mas lalo niyan nararamdaman ang bigat ng nangyari. Kapag dumadaan ng ilang kapitbahay, may mga tumitingin ng may awa, may mga nagbubulungan, may mga kunwaring hindi siya nakikita, ngunit halatang alamang nangyari. Sa bayang tulad ng San Jacinto, ang sugat ng isang tao ay nagiging aliwan ng marami. Minsan lumabas siya para umupo sa lumang bangko sa ilalim ng puno ng bayabas. Naroon si Maestro Isko, may dalang sobre. "Mas maaga kang gumagaling kaysa inaasahan ko," sabi ng matanda habang umuupo sa tapat niya. "Wala naman pong choice," tugon ni Inigo. Hindi umimik agad si Maestro Isko. Sa halip ay maingat niyang iniabot ang sobre. "Ano po to?" "Buksan mo." Binuksan iyon ni Inigo at agad siyang napahinto sa nakita. Liham iyon mula sa Universidad sa Maynila na applyan niya ng scholarship exam. Bahagyang nanginig ang kamay niya habang binabasa ang nilalaman. "Sir," mahina niyang sabi. Ngumiti si Maestro Isko. "Pumasa ka." Parang hindi agad pumasok sa isip ni Inigo ang mga salita. Muli niya iyong binasa. At muli, hanggang sa tuluyang lumabo ang paningin niya dahil sa mga luhang kanina pa niyang pinipigil. "Pumasa ka," ulit ng guro, mas madiin. "May scholarship ka. May pagkakataon ka nang makaalis dito." Napayuko si Inigo at napahawak sa muka. Sa unang pagkakataon matapos ang gabing iyon,
Hindi sakit ang bumigat sa dibdib niya kundi pag-asang halos nakakatakot hawakan. Matagal niya iyong ipinagdarasal. Maraming gabi ng gutom at puyat ang inilaan niya para rito. Ngunit nang dumating na ang sagot, parang hindi niya alam kung yayakapin ba niya iyong o katatakutan. "Kaya ko po ba, sir?" tanong niya. Tama ang tanong mo, hindi kung mangyayari ba, kundi kaya mo ba? At ang sagot ko, oo, kaya mo. Pero kailangan mong maniwala bago pa man maniwala ang mundo. Tahimik na tumulo ang luha ni Inigo. Hindi na niya ito pinigilan. Sa kabilang banda ng bayan, mas mabigat ang kapalarang dinaranas ni Serafina. Mula nung gabing mahuli sila sa likod ng bell tower, hindi na siya pinayagang lumabas ng mag-isa. Kinuha ni Doña Marcela ang ilan sa kanyang gamit, pinasara ang bintana ng kwarto niya sa gabi, at ipinagbawal ang pagtungo sa chapel. Maging si Maika ay binabawasan ng pagpasok sa bahay nila upang hindi raw makapagpasok ng impluwensya. Isang hapon, nadatnan ni Serafina ang amang si Don Leo Vigildo sa kanyang study room, nag-iisa, may hawak na baso ng alak. "Papa," mahina niyang sabi, "gaano katagal ninyo akong ikukulong dito?" Hindi siya tinignan ng matanda. Hanggang matuto kang lumugar. "Hindi ko po kasalanang may minahal akong hindi ninyo gusto." Doon lamang siya nilingon ni Don Leo de Hildo at malamig ang mukha nito. "Minahal?" Mababaw ang tawa ng matanda. "Hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng salitang yan. Nahumaling ka lang sa isang lalaking mabait magsalita dahil sawa ka na sa buhay mo rito." "Hindi po, kilala ko siya." "Hindi mo siya kilala, putol ng ama. At kahit pa kilala mo, hindi sapat ang kabaitan para maging karapat-dapat sa apelyido mo." Napapikit si Serafina, pilit nilulunok ang galit at kirot. "Bakit po ba napakalaking kasalanan sa inyo na may mahirap na mangarap? Dahil ang mga pangarap na lampas sa lugar ng tao ay nagdudulot ng gulo." "Hindi po siya ang nagdulot ng gulo, Papa. Kayo po." Nanigas ang panga ng matanda. "Lumabas ka na." Hindi na nakipagtalo si Serafina, ngunit paglabas niya ng study room, malinaw sa loob niya na hindi na babalik sa dati ang pagtingin niya sa sariling ama. Sa mga araw na sumunod, si Maika lamang ang naging tulay niya sa labas. Sa tulong ng matandang kasambahay na si Narsing, na lihim na naaawa sa dalaga, nakakalusot si Maika sa kusina para maghatid ng balita. "Kamusta siya?" Iyon agad ang tanong ni Serafina. "Buhay," sagot. "Masakit pa katawan niya, pero nakakabangon na, at may isa pa akong balita." "Ano?" Lumapit si Maika at ibinulong. Pumasa siya sa scholarship. Saglit na natigilan si Serafina. Pagkatapos ay napapikit siya at tuluyang napaluha, hindi sa lungkot, kundi sa kakaibang halong saya at sakit. "Alam ko," mahinang sabi niya, "na mangyayari yan. Pero may kapalit," sabi ni Maika. "Malamang aalis siya." Tumahimik si Serafina. Alam niyang iyon ang tamang landas para kay Inigo. Alam niyang hindi pwedeng manatili ang binata sa San Jacinto at hayaang durugin siya araw-araw ng alaala at pang-aapi. Ngunit ang pag-alam na darating ang araw ng pag-alis nito ay tila bagong sugat na namuo agad sa dibdib niya. "Maika," nanginginig niyang sabi, "pwede mo ba siyang bigyan ng sulat?" Tumanggo ang kaibigan. Kinagabihan, habang tulog na ang karamihan sa bahay, umupo si Serafina sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama at nagsulat sa isang papel na pinunit mula sa lumang notebook. Hindi mahaba ang sulat, hindi rin magarbo. Ngulit bawat salita ay may kasamang piraso ng pusong hindi niya kayang isigaw ng malakas. Kinabukasan, si Maika ang lihim na nagdala nito kay Aling Siyon, at si Aling Siyon naman ang nag-abot kay Berto. Mula roon,
Si Berto ang nagtungo sa bahay ng mga Talavera. "Oh, para sa'yo," sabi ni Berto habang inaabot ang nakatiklop na papel. Hindi ko natatanungin kung kanino galing, baka maging makataka pa bigla. Dahan-dahang binuksan ni Inigo ang liham. "Inigo, kung mababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na nila akong mababantayan sa bawat tibok ng isip ko. Narinig ko ang balitang pumasa ka. Hindi ako nagulat dahil noon pa man ay alam ko nang mas malaki ka sa tingin ng mga taong nanlight sa'yo. Masakit sa akin ang nangyari. Hindi lamang dahil nasaktan ka, kundi dahil nakita kong pilit kang dinudurog sa harap ko at wala akong nagawa. Pero ayokong iyon ang huli mong baunin mula rito. Umalis ka kung iyon ang daan para mabuo mo ang buhay na gusto mo. Huwag mo akong alalahanin. Ang tanging hihilingin ko lang ay huwag mong hayaang ang gabing iyon ang magtakda ng halaga mo. May mga taong sinukat ka sa yaman, pero may isang taong nakita ka sa sipag, talino at puso. At kahit gaano kalayo ang marating mo, maniniwala akong ang taong nakilala ko sa likod ng bell tower ay hindi mawawala." Sarafina. Matagal na hindi nakapagsalita si Inigo matapos basahin iyon. Hindi niya pinunas agad ang luhang tumulo. Hindi niya itinago ang sulat. Sa halap, maingat niya iyong tiniklop at inilagay sa loob ng lumang reviewer niya sa math. Sa pahinang laging binubuklad niya kapag gusto niyang maalala kung bakit siya lumalaban. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis ng mas mabilis kaysa inaasahan. Maagang-maaga pa lang ay gising na si Belen, naghahanda ng konting baon. Adobong tuyo, 2 pandesal at isang maliit na bote ng tubig. Si Isabel naman ay tahimik na naglalagay ng ilang damit sa lumang bag ng kuya niya. Si Berto ang nangakong maghahatid sa terminal gamit ang tricycle. Paglabas ni Inigo sa bahay, tumigil siya sandali at minasdan ang maliit nilang tahanan, ang butas-butas na bubong, ang kahoy na pader. Ang bakurang may 2 paso na nanunuyong gumamela na pilit pa ring inaalagaan ni Belen. Doon siya lumaki, doon siya unang nangarap, doon din siya unang dinurog. "Anak," mahina ngunit matatag na sabi ni Belen, "huwag mong isipin na iniiwan mo kami. Lumalaban ka para sa atin." Tumanggo si Inigo. "Babalik po ako, ma." "Hindi kailangang madaliin," sagot ng ina. "Basta bumalik kang buo." Pagdating nila sa terminal, may iilang taong naghatid. Nandoon si Maestro Isko, nandoon si Aling Sion, may baong suman at bilin na huwag magpapalipas ng gutom. Nandoon si Berto, kunwaring nakangiti ngulit halatang mabigat din ang loob. "Pare," sabi ni Berto habang inaakap siya, "huwag mong kalimutan ang mga pangit na mukha namin pag yumaman ka na." "Mas mahihap kalimutan ang mukha mo," sagot ni Inigo nang bahagyang nakangiti. "Bakit?" "Kasi wala nang mas papangit pa riyan." Napatawa silang dalawa, ngulit may luhang nakatago sa likod niyon. Sumakay si Inigo sa bus nang mabigat ang dibdib ngulit mas malinaw ang isip kaysa dati. Habang umaandar ang sasakyan palabas ng San Jacinto, hindi niya maiwasang tumingin sa bintana. Umaasang kahit isang saglit ay masisilayan niya si Serafina. Ngunit wala roon ang dalaga. Ang hindi niya alam, sa ikalawang palapag ng malaking bahay Vergara, bahagyang nakabukas ang kurtina ng isang bintana. Naroon si Serafina, nakatayo, nanginginig ang kamay habang pinapanood ang boss na papalayo. Hindi man nila naibulong ang huling paalam sa isa't isa, pareho nilang alam ang kahulugan ng umagang iyon. Hindi iyon wakas. Iyon ang simula ng 10 taong paglikha sa bagong bersyon ni Inigo Talavera. Isang lalaking umalis na duguan, ngulit nagbaon ng pangakong isang araw, babalik siyang hindi na kayang yurakan ni numan.